Kung gusto nyo ng basketball shoes, New Kyrie Antawan. Mabibili lamang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Los Angeles Lakers ay sabik na gumawa ng mga pagpapabuti ngayong summer at marami pa ring mga option na malamang na isasaalang-alang nila. Ayon kay NBA insider Brian Lewis, tinatarget ni GM Rob Pelinka ang Nets swingman na si Cam Johnson bilang isang alternatibong premyo matapos mabigo sa pagkuha ng mga top free agents. Ang kanyang taas na 6'8", edad at kakayahan sa shooting ang dahilan kung bakit mahalaga si Johnson. 10 NBA players lamang na may taas na 6'7" o higit pa ang nakagawa ng higit sa kanyang 2.4 made 3-pointers noong nakaraang season, isinulat ni Lewis. Habang ang Kings, Magic at Lakers ay interesado, isang ulat kamakailan ang nagsabing ang Spurs, Raptors o Warriors ay maaaring maging dark horse. Ang 28-year-old na swingman ay hindi pa official na iniaalok sa publiko, ngunit may pag-iisip na ang Nets ay handang makinig sa mga offer matapos nilang ipamigay ang kanilang franchise star, si Mikal Bridges. Si Johnson ay nag-average ng 13.4 points, 4.3 rebounds at 2.4 assists kada laro nung nakaraang season. Ang Lakers at Milwaukee Bucks ay dalawa sa mga team na nagpakita ng interest kay Brown noong nakaraang season. Ayon sa mga source at nagpapanatili ng interest ang Los Angeles sa kanya ngayong off-season, isinulat ni NBA insider Brett Siegel. Isang team na bulong-bulungan na may interest kay Brown at tahimik na nabanggit bilang posibleng manliligaw ilang buwan na ang nakaraan ay ang Golden State Warriors. Bagaman malabong mangyari, may kakayahan ang Warriors na ilipat si Andrew Wiggins na kumikita ng higit sa $26 million ngayong season sa isang package mula sa Toronto na kasama si Brown at iba pang assets. Ito ay magbibigay ng mas maraming financial flexibility para sa Dubs sa hinaharap. Siyempre, si Anthony Davis ay magiging susi rin sa kanilang tagumpay at matapos mag-average ng 24.7 points at 12.6 rebounds kada game noong nakaraang season, papasok siya na may malaking inaasahan na pangunahan ang team ng Lakers. Ano man ang star player, hindi magtatagumpay ang franchise kung wala silang suporta at ang depth ay naging isang particular na mahina na aspeto ng kasalukuyang administrasyon ng Lakers. Mula kay D'Angelo Russell hanggang kay Rui Hachimura at Cam Reddish, ang mga role players ng Lakers ay hindi naging consistent noong nakaraang season at ito ay nagdulot ng kanilang pagkatalo sa mga pinakamahalagang laro. Kung magtagumpay si Pelinka na palitan ng ilan sa mga iyon ng mga napatunayan at mas consistent na role players tulad nina Johnson at Brown, maaari silang umangat sa contender status sa susunod na season. Ang isang bagay na hindi nila kayang gawin ay walang gawin at kaya't sinusubukan nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makagawa ng trade bago magsimula ang training camp sa loob ng ilang buwan. Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Team USA head coach Steve Kerr ay pinapataas ang intensity habang papalapit na ang official na laro sa Paris na magsisimula sa mga susunod na araw. Gusto niyang maglaro ang team sa kanilang pinakamataas na antas. Ayon kay Brian Windhorst ng ESPN, isinalang ni Kerr ang team sa isang masinsinang film session at ang pinaka-agresibong practice hanggang ngayon bilang paghahanda sa kanilang unang laro laban sa Serbia sa Linggo. Bagaman walang duda na ang Team USA ay puno ng pinakamagagaling na talento at for sure na sila ang magwagi at mag-uwi ng gintong medalya, hindi ibig sabihin nito na maaari silang maglaro nang hindi buo ang kanilang porsyento. Binibigyang diin ni Kerr na kailangan nilang magpakita ng mas maraming effort at enerhiya kaysa sa kanilang hindi kasiyasyang mga laro laban sa Germany at South Sudan kung saan nanalo man sila ay sa makitid na margin lamang. Yan ang layunin ngayon. Ito ang paalala. Panahon na, nandito na tayo, sabi ni Kerr via ESPN. Kaya't kailangan ng 40 minutes ng puwersa at attention at focus at hindi natin maaaring hayaang mas lampasan tayo ng ibang team sa effort at enerhiya tulad ng ginawa nila nung nakaraang gabi laban sa Germany, tulad ng ginawa nila laban sa South Sudan. Ang head coach ng Golden State Warriors ay nagsalita tungkol sa mga games ng Team USA sa panahon ng exhibition play kung saan napansin niyang naglalakad lamang ang team sa ilang mga possessions. 6 na laro lang ito at sa panonood ng tape, naglalakad tayo sa ilang mga possessions, sabi ni Kerr. Hindi tayo nakakabanggain ng katawan sa box outs, kaya't panahon na para mag-focus sa mga bagay na iyon. Naniniwala si Steve Kerr na may isa pang antas na maaaring maabot ang Team USA. Hindi na rin nakakagulat ang mga dikit na panalo kahit na may kahangahangang talento dahil kailangan pa rin nilang matutunang magtulungan ng maayos, lalo na't karamihan sa mga stars ay pangunahing manlalaro sa kanilang sariling mga team sa NBA.
Gayunpaman, kung mayroong isang coach na kayang gawin ito, ito ay si Kerr na nanalo ng 4 na championship sa Golden State na binabalanse ang mga nangungunang star tulad nina Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson at Draymond Green. Mayroon tayong isa pang antas. Sa tingin ko may 2 pang antas na maaari nating marating. Ngunit ito ay palaging isang pakikipagtulungan, sabi ni Kerr. Kaya maaari nating ipakita ang mga strategy na bagay sa tape walkthrough. Maaari nating ipakita sa kanila, gawin natin ito, gawin natin iyon. Alamin natin ang personnel. Kailangan nating malaman ang mga shooters, malaman ang mga non-shooters, lahat ng iyon. Kaya doon tayo makakatulong sa kanila. Kung saan nila matutulungan ang kanilang sarili ay sa effort at enerhiya, laro pagkatapos ng laro, iba ito. Sa kabila ng competition, mahalaga rin na sulitin ng Team USA ang sandali. Walang duda na ito ay isang panahon upang namnamin ang sandali para sa mga player ng Team USA habang sinusubukan nilang magwagi ng ginto matapos ang isang hindi kasiyasyang paglabas sa FIBA World Cup noong 2023 kung saan hindi sila nakakuha ng medalya. Isang star na nananatiling in the moment ay si Durant na nagkaroon ng injury ngunit bumalik na sa team. Speaking of Team USA, kung akala mo ang NBA's greatest shooter of all time na si Stephen Curry ay isang natatanging talento, hindi ka nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin na ang iba pang superstars sa buong mundo na lumaki na pinapanood si Curry ay hindi sinusubukan na gayahin ang kanyang laro. Ang lalaking tinatawag na the German Steph Curry na si Andreas Obst ay kasalukuyang sinusubukan na pangunahan ang kanyang bansa patungo sa kaluwalhatiang Olimpiko dahil sa kanyang reputasyon bilang sharpshooter at ang buong Team USA. Si Andreas Obst, ang pangunahing player ng popular na Bayern Germany basketball team, ay may shooting percentage na 41% mula sa 3-point range sa kanyang career at kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na shooters sa Europe. Dagdag pa, minsan na niyang tinakot ang Team USA. Sa 2023 FIBA World Cup, nagtala si Obst ng team-high 24 points upang bigyan ng Germany ng upset na nagpatalsik sa US sa semifinals. Sinabi ni Steve Kerr pagkatapos ng laro na minamaliit nila si Obst at umaasa silang hindi na maulit ang parehong pagkakamali kung makakaharap nila ito sa Olympics. Sa kamakailang exhibition game ng Team USA laban sa German squad, nakapagtala si Obst ng 14 points at naka-4 na 3-pointers habang muntik nang magtamo ng shocking upset ang Germany. Kinailangan ng heroics ni LeBron James sa huling bahagi ng laro upang masiguro ang panalo laban sa sharpshooter. Mukhang familiar ba mga tagahanga ni Steph Curry? Baka nga si LeBron ay kumuha ng inspirasyon mula sa kanyang madalas na playoffs at finals na karibal bilang motibasyon para talunin si Obst. Ano man ang motivation ni LeBron, malinaw na si Andreas Obst ay isang puwersa na dapat isaalang-alang at maaaring ang Paris Olympics ang kanyang pagkakataon na ipakita ang kanyang husay sa buong mundo. Si Obst ay madalas na itinuturing bilang isa sa mga pinakamahusay na player sa mundo na hindi naglalaro sa NBA at marami siyang karanasan na naglalaro kasama ang mga NBA players sa Team Germany. Sina Dennis Schroeder at magkapatid na sina Franz Wagner at Mo Wagner ay kalaro niya sa court. Mismo si Steph Curry ang umamin ng pagkukumpara sa kanila ni Obst sa isang post-game interview pagkatapos ng exhibition game. He can shoot it, he's got a quick release, he's fearless, inamin ni Curry. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.